meron tayong yan, bahay, no, na mayroong dalawang palapag. Okay? So, ito yung second floor at ito yung roof plan ng roof deck. So, ito yung full specifications ng ating bahay. The floor and framing plan of a structure is given below. The CHB walls are plastered both faces and fully grouted using 21.2 kilonewton per cubic meter density of grout. Pause muna tayo. Naipaliwanag ko na ba sa inyo tong part ng minimum density load? So, ito yung page number, ano, yan, 2-14 ng table 204-2, minimum design loads in kilopascal. Bababa kayo dito banda sa may table. So, ito yung para sa concrete masonry units. So, ang typical na concrete masonry units is hollow concrete blocks. Yung sample ko kanina is concrete block, hindi siya hollow. So, ito ang gagamitin natin sa bahay ni Cookson. So, unplastered siya. Ibig sabihin, wala pang palitada. Ngayon, kung magdadagdag ka ng palitada, mag-a-add ka daw ng 0.24 kilopascals. Susundan? So, kung dalawang mukha yung pader mo, kabilaan, times 2. Okay? So, sir, paano natin titignan to? Ito yung size ng pader mo. 100, 150, 200. So, tatlong column yan. Tatlong column. So, ang binanggit sa problem is 21.2 kilonewton per cubic meter density of grout. Yung grout na tinutukoy is yung fillers, yung semento, yung paste na nilalagay mo sa hollow block. So, ito yun, no? So, sa last table tayo, pupunta. Isagad natin. Okay? Yan yung pinakamalakas. So, dun tayo sa full. Puno. No? Puno yung pagkakalagay ng grout. Okay? Kasi sabi sa problem, fully grouted. Kita nyo? Fully grouted. Or anyway, kahit hindi i-mention, laging yan na lang ang gagamitin natin, ha? So, dalawang klase ng hollow blocks yung ginamit dito sa bahay ni Gemso. Isang D4 at saka isang D6. The second floor slab is 5 inch or 125 mm thick. Yung second floor slab yun. Yung roof slab or roof deck is 100 mm thick. And they are both made of reinforced concrete. Okay? Ang reinforced concrete mga anak, magkano nga ang density? Anyone? Alala nyo ba? Ang sabi ko nakaraan. 23.6 na. The second floor finish is a ceramic tile. Okay. Natatandaan nyo, nagsulat ako sa blackboard ng standard natin. Yun ay gagamitin nyo kapag wala akong binigay na kahit anong specifications. Ha? Okay. Pero dito sa problem na to, meron. Kaya hahanapin natin yan sa table. Yung ceramic tile on 13 mm mortar bed is given dun sa table. Yan. Ito. Ito tayo sa tiles. Yan. Ceramic tiles, 13 mm mortar bed. Anong value? 0.77. Okay? Gagamitin natin mamaya. Then, meron tayong gypsum board na ceiling na made of gypsum and 13 mm. Kung maalala nyo, yan ay 0.008. Yan, gypsum board per mm, 0.008. So, kung ita-times natin yan ng 13, ito yung kanyang density, ay load. 0.104 kilopascal. Tandaan natin yan, i-take note nyo ha. And, binigyan din tayo ng biga, size ng biga, para sa self-weight nito mamaya. Okay? I will demonstrate how to get the self-weight of the beam ha. Basta tatandaan nyo, ang density din niya is 23.6. Reinforced siya. And then sa column naman, the basic structural analysis of the structure based on dead loads only. Yan. Papalitan ko pala to. Hindi add to floor dead loads, yung others at saka EU is 1 kilopascal.
Yan, yun yung tinuro ko sa inyo. Ngayon, sa EU, magkano yun? Electricals and plumbing. Yan, kilopascal. Okay. Yung live load natin is residential applied at second floor only. Ang residential mga anak, dito tayo titingin, ano? Sa live load na tayo titingin. Yan. Dito sa page 6, yung PDF file natin. So, table 205-1, minimum uniform and concentrated live loads. Hanapin nyo lang dyan yung residential. Wala dyan sa page na yan, nasa kabila pala. Ito. Yan. Nakikita po ba yung residential number 15? Basic floor area. Magkano? 1.9. Okay? 1.9 para sa second floor only. Kasi dyan lang naman may tao, di ba? 1.9 kilopascal. Yan. Pero, naisip ko, dagdagan natin din yung roof deck. Yan. May tinatawag kasi tayong roof live load. No? Sa roof live load, in-specify ng code, no? Naglalaro ito sa 0.9 to 1.0 kilopascal. So, depende sa pitch ng bubong mo. No? May mga reduction ng roof live load. Uy, bakit may lumalabas? Walang lalabas. Okay? May mga reduction yan. Pero ngayon, i-conservative na natin sa 1.0 ang roof live load. Paki-take note ha. Yan. Ito yung second floor na mayroong ilang column. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And may column din tayo para sa roof plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung i-imagine niyo mabuti yung ating building, gagawa tayo ng structural framing system nito. So, pag tinatawag nating structural framing system, pag sinabi kong framing system, makikita mo na doon yung mga biga, yung beam tsaka column. Yun yung connection nila isa't isa. So, this is a recorded session. So, tsaka online sana nakatuto kayo. So, magde-demonstrate ako ng modeling. Naintindihan? Tuto kayo ha. Para lang for the sake na ma-visualize nyo siya. So, mag-drawing ako ng 3-dimensional. Clearly visualize nyo ng mga bagay-bagay, punta tayo sa roof deck. Sa roof deck, ano yung mga components na nakikita natin? We have grids. Ito yung tinatawag natin grids. Grid A, grid B, grid C. Naglalagay tayo ng grid sa plano, yung alignment ng mga poste. No? At wall. Next, yung grid 1, grid 2, grid 3. Sa transverse naman or horizontal. No? So, since plano pa lang yung nakikita nyo dito, hindi nyo makikita yung beam. Kaya may ginagawang roof framing plan. Ito siya. Ito. So, we have 10 beams. Ngayon, paano natin papangalanan yung beams na yan? So, para maging organized tayo, pangalanan natin. No? Yan. So, dati kasi mayroong draw. Meron dito draw. So, ang pagpapangalan, mga kapatid, ng ng beam is, since RD ito, roof deck, since roof deck, RD tawag natin sa kanya. Okay? Roof deck, okay? RD, grid 1 muna tayo, grid 1. Okay? G, RD, G, na beam. Yung A to B. Beam yan, di ba? Na nasa grid 1. Okay? Sorry, G1 pala. Nakalagay dapat dito. G1. Yan. RD means nasa roof deck ka pa. Okay?
and so on and so forth. So, next, RD, di ba? RD, G1, dalawang beam yan eh, na nasa ano. Next is B2, C. Okay? B to C. And so on and so forth. Tapos pag pumunta ka na dun sa longitudinal grids, ito longitudinal grids. No? Sorry, yung 1, 2, 3 is the longitudinal grid, A, B, C is the transverse grid. Patayo. Okay? So, punta ka sa RD grid A, RD grid A, GA, yan, GA 1 to 2 naman yung beam. No? Okay? Ngayon, paano naman natin pangalanan yung column? No? Kung may column yung grid, yung RD natin or roof deck natin, kagaya nito, may nire-reflect siyang column, no? Ito, may nire-reflect siyang column. Yan. Ibig sabihin, maiksi lang yan. Sabi niya kasi dito sa floor plan, 6 meters CHB, 1 meter high. Nakikita ba, Dante? Nakikita? Ayan, o. Yan. Itong naka-highlight na grid. 6 meters, 1 meter high. Siguro, para pag nasa roof deck ka, hindi ka malaglag. Yan yung perimeter nakapalibot. Para hindi malaglag. Railing. No? So, ibig sabihin, bumubuhat yung biga ng CHB wall. No? At the same time, yung self-weight ng beam din. At the same time, may column pa yan. Ito. Kukulayan ko ng red. Okay? Kukulayan natin ng red. Ito. May column yan. No? So, sa modeling, dadagdagan pa natin to ng column na tingwa 1 meter. Yan. I hope na visualize nyo na. Okay? Para hindi malaglag si Jojo pag nasa taas siya. Okay? That would be 6 inches ang gagamitin yung wall. So, i-imagine nyo na kung paano nyo kukumputin yan. Okay? Anyway, let's proceed with the next geometry. Yeah. Now, may column yun. Yun nga, yung red. So, yung column nyo, pag kinumpute nyo yan, self-weight lang ng column. Tapos, direktang bubuhatin yan ng column sa ilalim. Yan. Na sumusuporta sa mga pader sa taas. Ngayon, ang direktang bubuhat sa column na to is ito. Tama? Sa ilalim. Ha? Okay, so kukunin mo lang yung self-weight nito and then magiging direct load siya sa ibabaw ng column na to. Mag-a-add lang. Okay? Plus, makikita nyo tong halimbawa, yan. I-demonstrate ko tong column na to. Okay? Let me add some so, ito. Yan. Oops. Yan. Okay. O, yun. That's a skeletal approximation. Yan. So, itong maliit na poste na to, binubuhat nito. So, kukunin mo yung self-weight nung parehas. Ngayon, may buhat siyang dalawang beam. Ibig sabihin, yung reaction ng mga beams na to, kakargahin ng column na to. Okay? Ganon yung simpleng paliwanag ng mga parts na yun. And we are ready to go to what we call tributary areas nga. So, magsisimula tayo sa pag-compute ng loads sa tributary area. So, tinuro ko na rin sa inyo yon, mag-drawing ng tributary area. Alamin nyo lang kung two-way slab siya o one-way slab muna, di ba? So, obviously, ito, one-way slab yan. Ay, two-way slab yan. Kaya ganyan yung magiging niya. Tapos ito, two-way slab din to. Okay. So, ayan siya.
And then, ito, one-way slab to. Kasi 5 divided by 2. Diba? So, gagawin nyo din yan sa second floor. Okay? So, unahin lang muna natin yung top. No? So, meron akong computation of dead loads here. So, unahin ko muna yung floor loads. So, dead loads po. Okay? Using the table ha. Yan, roof plan or roof deck is we have a concrete slab of 100 mm. Yan. Tapos gagamit tayo ng density ng 23.6 kasi reinforced concrete siya. Times natin ng 0.1 thickness ng slab para maging kilopascal. Hayaan nyo lang muna mag kilopascal muna lahat, no? So next, yung ceiling natin na binanggit kanina is gypsum board. 13 mm yun. 0.008 times 13. So we have 0.104 kilopascal. I-add down natin yung engineering utilities at saka yung others. Yan is 1.2. Nabanggit na yan kanina. So we have a total of 3.664 kilopascals. Yan. Okay. Ibig sabihin, ginagawa ko na yung tabulation or summary ng mga loads. Tapos itutuloy nyo na lang. Okay? So next, punta tayo sa second floor. Oh. Again ha, walang kahit anong pader sa loob ng roof deck. Ang pader lang dyan ay yung mga nasa palikod na 1 meter. Sa second floor naman may pader sa loob. Ito. 4-inch CHP daw yan. Yan. Tapos mayroong glass panel na parang sliding door dito. Okay, living room siguro to. Tapos terrace ito. So yan yung mga components ng second floor. Ngayon, kunin natin yung dead load ng slab ng second floor. Ang thickness ng second floor slab is 125. Times natin ng 23.6 and we have 2.95. Next, may gypsum board pa rin yan. Kasi sa ilalim ng slab na yan, ground floor, di ba? May kisame pa rin yun. So, bubuhatin nyo yun. Another 0.104. Next is the floor finish or yung ceramic tiles. Sir, wala bang tiles yung roof deck? Wala. Walang binanggit. Sa second floor, meron. So, we have a 0.77 kilopascal. Ano pa? I-add natin yung EU tsaka yung others. 1.2 kilopascal. Nasusundan nyo na? Puro kilopascal tayo. Yan. Kasi ang kinukompute natin yung floor pressure. Ita-times natin yan later on sa height ng mga shapes ng tributary area. So, that would total 5.024 kilopascal. Okay? Meron pa ba tayong ground floor? Wala na. Concentrate lang tayo sa second floor plan tsaka roof deck. Now, we have the dead loads. Next, ano naman yung mga live loads sa sahig natin? Binanggit kanina yon. Pag roof deck, 1.0 kilopascal. Pag second floor, 1.9 kilopascal. Tapos na tayo sa sahig. Tayo sa mga dinadala ng mga beams. Or pati beams, compute natin yung dead weights nila. Isa-isa. O beam loads. Pasensya na sa mga lumabas na. 300 by 400 beams. Lahat daw, i-assume na natin na 300 by 400 beams. Sa roof deck, kukunin mo lang yung area nun. 0.3 times 0.4. Yan galing yan sa dimension ng beams. I-times mo lang daw ng 23.6 kasi para maging kilonewton per meter. Sir, bakit hindi siya gagawing kilopascal? Hindi na. Diretso nyo na as kilonewton per meter. Kasi ang magiging itsura niya mamaya, uniform load na siya. Rectangular load, no? Hindi siya floor load, ha? Tapos na tayo doon. Yung mismong beam na ito. So ngayon, ita-times ko siya ng 1.2. Saan galing yung 1.2 mga kapatid? Anyone? Of safety, no? So yun yung load combination natin. Naalala nyo si 1.2 dead load plus 1.6 live load. Okay? So nakapix nga po si 1.2 lagi sa dead load. Tapos sa live load si 1.6. Tama po, salamat po. So kaya tinimes ko siya ng 1.2 para later on naka-factor of safety tayo. So next, walls and partition. So punta tayo sa second floor, no? May mga walls na binanggit dyan. So merong 6 inches na CHB. Merong 4 inches CHB. At glass panel. So unahin natin yung 6 inches. O, tignan nyo ha kung paano kinumpute ha. Ayan. Diniscuss ko kanina na
yung full na 21.2 kN meter density. Ang density nun is 2.97 pag di size. 6 inches, di ba? 2.97. Tapos dadagdagan ko ng plaster. Palitada. Times 2 din. Kasi dalawang muka. Naalala? Ngayon, ang height ng poste, ay ng pader, is ita-times mo doon sa density na yon. Ang binanggit ng problem, 3.2 daw yung column, yung floor height. Imagine nyo, balik tayo dun sa 3D natin. Imagine nyo, paano ba yun? Paano ba, hanggang saan ba talaga yung pader? If we really calculate the pader, hanggang saan ba siya? So, halimbawa, ito yung ano, no? Beam na yon, second floor. Papadiran mo to. Yan. Papadiran mo yan. Ang 3.2 height, screenshot natin para madrawingan. Ang 3.2 na height is hanggang daw dyan. Mula sa sahig sa baba up to the top of the beam. Yan. So, ibig sabihin, yung height ng beam na 0.4, ima-minus mo pa yan sa 3.2. Tama? Kasi ang pader hanggang dito lang naman sa ilalim ng beam. Masusundan ba? Okay? So, ano na ang magiging height ng wall? 2.8. Ilalabas natin yan dito. So, yan. Kaya tinimes ko ng 2.8. Ayun na nakalagay. 3.2 less the beam depth. Ayan. So, by calculator, 9.66 kN per meter na siya. Check nyo yung unit ha. Kilopascal ito. Tapos ito metro. Kaya kN per meter. So sir, ang kinukuha na natin ngayon ay puro naka-kN per meter. Ibig sabihin, ready na siya ipatong sa beam. Okay? So next, punta tayo sa 1 meter height na both plastered para sa roof deck yan. Tsaka dito sa terrace. Ayan lang. Same lang ng concept. Pinalitan ko lang ng height. No? Okay? Next. Punta tayo dun sa 4 inch na CHB wall. Pinalitan ko lang din ng height. 2.8. Ay, mali. Pinalitan ko lang ng density kasi T4 na to eh. 2.84. Yan. Okay, next. Tayo sa glass panel. Ang glass panel, mga anak, is 3.2 meter yung height. Okay? Yan, hindi ka magbabawas dyan, ha? Okay? Ay, magbabawas ka rin pala. Kasi may biga pala sa ibabaw niya. Okay, bawasan pala natin to, sorry. 3.8. 2.8 din pala. Babawasan din natin siya ng biga. Nasa ilalim siyang beam. Times natin. 2.8 times 0.30. 1.064. Yan. Yan. Okay? Next. Column loads. Yan. Pagdating sa column load, total load na yung kukunin mo. Kilonewtons na siya. No? Kunin mo na yung volume ng isang column. Ang area ng column is 450 by 450 by 3.2 yung height ng column. Hindi ka magbabawas sa column ha. Kasi yan yung mismong height ng floor. Okay? So, that would be 15.293. Ngayon, i-times mo ulit yan ng 1.2 dead load. Or si 1.2, no? 18.35. Again ha, si beam tsaka si column, tinimes na natin ng factor of safety. Later on, yung iba naman, ita-times natin sila ng sabay-sabay. Okay? So, that would be the datas for dead load. And of course, if we want the summary, this is the summary. So, meron akong correction dito sa may glass panel. Nagkaroon tayo ng correction sa glass panel. 1.064. Palitan ko lang ito ng 1.064. Yan. So, this is the summary na. Okay? So, yung second floor, ito siya. Roof deck. Tapos pansinin nyo, nag-load combo na ako dito. Okay? Dead loads, 1.2. Live loads, 1.6. Okay, let me check ha. Let me check. Ayan, 1.2 times 5.024 plus 1.6 times 1.9. Saan galing yung 1.9? Residential live load for second floor. Okay? Okay. This is 9.069. Okay?
Nasusundan po? Factored na siya ha. Ito na yung ilalagay natin sa floor pressure. Kilopascal. And ganun din yung ginawa natin sa roof deck. Check nyo na lang yun. And ito na siya. Per beam, you have a self-weight of the beam. Kako-compute natin to kanina. 2.834. Ay, 32, di ba? Sa HB walls, ito na siya. And factor mo lang. Okay? Factored. Ibig sabihin po ito yung weight ng biga na bumubuhat ng pader. Intindihan? Ito yung biga na bumubuhat ng pader na 6 inches. Next, ito naman yung biga. Ulitin ko ha. Ito yung biga. Ito to. Na bumubuhat ng 6 inches na wall. Ito yung load ng 6 inches na wall. 9.66. Tapos yung self-weight ng beam is 2.832. Nakukuha. Ito total ko. Tapos ito times ko ng 1.2. Okay, parang ganito yan. 2.832 plus 9.66 times 1.2. Okay? Sundan. Okay, do the patterns and do for the rest of the walls. Ayan. And the glass. Ayan. Kaya nga minsan, kapag wala siyang buhat na pader, ibig sabihin, self-weight lang ng beam. Wala siyang dalang pader, halimbawa wala. Okay? Kagaya nitong magiging computation ng DC. Okay? Kung wala siyang buhat na pader at self-weight lang, magiging ano lang yun, 2.832 times 1 volt. Okay? Sige. So, mga grupo na binuo natin, makinig kayo mabuti. Sasampulan ko ng isa, magmula sa taas. Okay? Magsisimula kayo mula sa taas, pababa. Okay? You will compile all the material loads, no, of this building. So, let me first draw the roof deck framing plan. Yan. May column yan, may ano yan, may pader sa palibot na ang height ay 1 meter high. Okay? Mag-drawing tayo ng tributary area. Okay? Dito pa ba lahat? Parang wala na ata yung iba. Okay. Okay. So, next. Kung gagawin natin si beam A, magbi-beam A muna tayo. Grid 1, AB. Diba? RD Grid 1, AB. Ganun natin pangalanan yan, diba? Ano yung mga tributary area na dala niya? Makanas. Ano yung tributary area na dala ng beam AB? Triangular, sir. Triangular, very good. Triangular floor load na ang height ng triangle ay anong height ng triangle? Ano daw yung height ng triangle natin dito? 2 po, sir. 2. Very good. Hindi ko na-explain kung bakit ha. 2. Yun din yung magiging height ng trapezoidal dito. Okay? Yun din yung height dito. 2. Pagdating dito, anong magiging height dito? 1.5. Very good. Okay? And ganun din dito. Okay? Ano naman ang magiging height ng rectangle dito sa one-way slab? Christian Kyle. 1 po, sir. 1. Very good. So, nagkakaintindihan na tayo. Yan yung pinangta-times natin sa triangular shape. Load, floor load. So, gawin natin sa triangular floor load ng AB. Kaya, ito yung nandito. No? Tapos, yung 5.997, balikan mo yung last slide. Yan yung summary ng floor loads natin kanina. So, total of 11.994. Next, yung uniform load, meron siyang dalang sariling bigat, self-weight, at yung 1 meter wall height. So, ganito yung ngayon representation niya. Okay? Alea May, nakikita mo? Opo, sir. Oo. So, sa rectangular load na uniformly distributed, magkasama na dyan yung wall at yung self-weight ng beam. While yung triangular load is yung floor load alone. Gawin nyo na yung dapat gawin. Kunin nyo na yung total load using the area of
the triangle, 11,994 times 4 over 2 plus 7.538 times 4. Okay? Very basic na yan. Hindi kailangang explain. Yan yun. Okay? The total load of the PIP. And divide mo lang yan ng 2. 27.07 and that would be your reactions. So, kung gagawin din natin yon sa grade 1 PC, ito naman, sa grade 1, ang tanging dala lang niya sa buhay niya ay yung sariling bigat niya at yung 1 meter wall. Hanggat may dala-dala siya, nasakop niya, computin mo. Tapos, yung reactions na yon ay mapupunta sa column. No? So, let me do another one. So, ito naman yung para sa grade 2. Ito. Grade 2 AB. Yan. Ang dala-dala niya na ay trapezoidal. Ito, trapezoidal, triangular, at isa na namang rectangular beam. Rectangular load o uniform load. Pero pagdating sa uniform load nung grade 2 AB, walang pader. Tama ba, Trisha Faye? May pader ba dyan? Roof deck ito ha. May pader ba dapat dyan sa A and B? It's clear, wala ha. Kaya bakit naging 3.398 yan? Sino? Saan galing yan? Okay, weight ng beam yun, tama. Okay? Na naka-factor ng 1.2. Naalala nyo? Kapag hindi kasi siya naka-factor 2.3, naalala nyo? Okay, so tama ha. Huwag nyo kalilimutan yung factor. Okay? So para lahat uniform. And so on so forth. We have the total of 30.04 as reaction. It's very self-explanatory. You know what? And punta tayo sa grade 2 BC and we have the same sense of the grade 1 BC. Nakailang beam na ako. Naka-4 na ako. Kayo nasa iba. Okay? So kayo na grupo will do the full building computation. So later on you will do the column transfer. Yan. Lahat ng reaction. So kung titingnan mo halimbawa yung roof deck A1. Roof deck A1. O, tingin dito. Sa binilugan ko. Dito. Beam AB. Very good. Ang nakuha natin doon ay 27.07. Tama? Tapos hindi lang natin pa nasusolve yung sa beam 1 to 2. Kaya pag nakuha nyo na to, that will be R1. Yung reaction sa point 1, sa support 1, no? So, magiging dalawang force yun na papatong sa column ng second floor. Tama? Ang tawag natin pala doon ay 2FA1. It's ang second floor A1. Okay? Actually, may hindi pa ako nalagay dyan. Dadagdagan pa natin ng isang force. Saan galing yun? Talagay nyo, saan galing? Self-weight. Mahusay. Second floor column to ha, dyan sa point A ha. Okay, self-weight. Dadagdag yung self-weight. Okay. Self-weight of the upper column. Anong height ng upper column? 1, sir. 1. Very good. Okay? 1 meter. O, computein natin yun. Paano natin computein yun? Computein natin ha. Ano ba ang dimension ng column? 0.45 times 0.45. Anong height ng column na yun? 1. Diba? Ano ang density ng reinforced concrete? 0.45 times 0.45 times 23.6. That would be 4.78. Kamo na. Kilo. So, yan. Dinidemo ko lang sa inyo, ha? Yan. Yung self-weight niya, kunin mo rin. Parang palitan mo lang. Times mo ng 3.2. 15.29. 15.29. Okay? Siya nga pala, wala pa pala yung factor of safety. 1.2. Kalimutan natin ha. 1.2. Yan. Times natin ang factor of safety. 18.35. Okay. Tapos yung isa rin. 4.78 times 1.2.
5.74. Okay na. Kayo na bahala doon sa reaction ng grid A 1 to 2. Tapos, i-total nyo lang lahat yan. Ito. Total nyo lang lahat yan. At yan, yung magiging opposite reaction naman sa ilalim. Ito yung total. Tapos, yan yung ipapasa naman papunta sa panibagong column sa ground floor. Okay? So, ipapasa naman niya dyan. So, ito na yung ground floor columns. Saan kayo matatapos? Sa ground floor columns. Okay? Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.